Dear IFM. Kung minsan, kung sino pa ang mga taong pinagkakatiwalaan at pinapahalagahan natin, ay mga taong mismong makakasakit pa sa atin. Ako nga pala si Cesar, 34 years old at isang dating OFW na nakatira ngayon sa Pasig. Magmula nang bumalik ako dito sa Pilipinas, ay lagi na ako nakikinig sa mga magagandang kwento na ine-ere ninyo para sa aming mga listeners. Madalas ay hindi ko maiwasan na makarelate at maging emosyonal sa mga kwentong ito dahil meron din akong matinding pinagdadaanan ngayon. Kaya naman, nagdesisyon na rin akong ibahagi ang sarili kong kwento para naman kahit papaano ay mailabas ko na rin ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Sisimulan ko ang kwento kong ito noong magdesisyon ako na makipagsapalaran magtrabaho sa ibang bansa. Oh, paano ba yan? Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo, Cesar? Oo, tay. Bahala ko talaga mag-abroad eh. Baka naman, nabibigla ka lang dyan sa desisyon mo na yan. Hindi tay, pinag-isipan ko na maigi ito. Ito talaga yung gusto kong gawin ngayon. Maayos naman yung pamumuhay natin, hindi ba? Bakit gusto mo pa rin ituloy ang pag-a-abroad mo na yan? Ang ibig niyo bang sabihin, kontento na ako kayo sa ganitong buhay natin? Kaya ba? Oo naman. May tinitirhan naman tayo. Nakakakain naman tayo ng 3 beses sa isang araw. Kung gastusin ang pag-uusapan, minsan kinakapos tayo pero nagagawa naman natin ang paraan yun . Yun na nga tay. Ayoko na yung kinakapos tayo. Ang gusto ko, kapag nangailangan tayo, yung hindi na ako namumroblema, may matudukot na agad ako. Anak, sapat naman yung sinasahod mo sa trabaho mo para sa atin. Kagaya nito may ipon pa rin naman ako. Hindi mo na kailangan gawin yan. Ay, yung ipon mo, mauubos din yan. Tsaka hindi sapat yung sinasahod ko para sa akin sa totoo lang. Kung sapat yan, edi sana hindi sumasakit yung mga ulo natin ang dahil sa mga bayarin. Alam mo anak, dati binala ko ring mag-abroad. Pero, nung nalaman kong karamihan sa mga kaibigan ko na nag-abroad, hindi na rin maganda ang pagtrato sa kanila ng pinagtatrabahuan nila. Kaya, hindi ko na lang din tinuloy. Pero tay, meron din naman ng mga mababait. Yung iba nga ako sa mga kakilala ko dyan, bumabalik pa rin doon kasi malakas ang kitaan. Mas malaki kasi yung naipapadalang pera nila sa pamilya nila kumpara sa nagtatrabaho ka lang dito sa Pilipinas. Malaki nga ang kinikita mo. Malayo ka naman sa pamilya mo. Aba, matinding kalungkutan naman ang mararanasan mo. Kung ako lang mas pipiliin ko na lang nakasama ko ang mga mahal ko sa buhay kaysa makipagsapalaran sa ibang bansa. Ganun talaga tay, hindi naman ako pupunta doon para magsaya eh. Pupunta ako doon para magtrabaho, makaipon, at makapagpadala ng pera sa inyo dito para gumanda ang buhay nyo. Yung lungkot-lungkot na yan, naku, pinaghandaan ko na yan. Hindi ako tatalunin yan. Matibay ang loob ko eh. Alam mo, napakayabang mo talagang bata ka Kanino mo ba naman na yan Siyempre kanino ba? Di sa inyo. Tsaka, tay, hindi yabang ang tawag dito. Lakas ng loob. Di ba yan yung turo mo sa akin? Kailangan lagi kong lakasan ang loob ko. Ano man ang mangyari sa buhay ko? Oo anak, pero itinuturo ko rin sa'yo na makontento sa kung ano man ang meron tayo. Tay, hindi sa akin kontra ko yung sinasabi mo Hindi naman mali yan. Kaya lang, para kasi sa akin, kung meron pang paraan para mas lalo pa nating mapaganda ang buhay natin, bakit hindi pa natin gawin? Yun lang naman ang akin. Malapit na rin namang makapagtapos si Mika. Siguradong makakahanap agad ng trabaho yung kapatid mo. Makakatulong na rin siya sa atin. Hindi mo ba kayang mahintay na lang yun? Hindi ko minamaliit si Mika pero alam niyo namang pahirapan na rin ang paghahanap ng trabaho ngayon, di ba? Hindi tayo nakakasiguro na makakahanap agad siya ng trabaho. Tsaka kahit pa sabihin natin makahanap siya agad, tingin ko hindi pa rin sapat yung maiaambag niya para gumanda talaga yung buhay natin. O sige, mukhang desidido ka na ngang talaga. Kahit na anong sabihin ko, hindi ka pa rin makumbinse. Pero Cesar aalalahanin mo. Hindi lang kami ni Mika ang iiwan mo dito kung sakaling matuloy ka. O paano? Nagsabi ka na ba kay Ina tungkol dyan sa balak mo?
Sa totoo lang, Tay, hindi pa eh. Hindi ko pa alam kung paano sasabihin sa kanya. Mahanap pa ako ng tiyempo. Alam kong hindi niya agad matatanggap to. Sana nga lang, maintindihan niya. Kasi para rin naman sa kinabukasan naming dalawa to eh. At hindi nga ako nagkamali. Sumama ang loob ng girlfriend ko sa naging desisyon ko. Pero kilala naman ako ni Ina. Alam niyang ako yung klase ng tao na kapag may gustong gawin o gustong maabot sa buhay, gagawin ko talaga ang lahat para lang makuha ang bagay na yon. Gusto ko lang din naman na maganda na ang buhay namin kapag naging mag-asawa na kami at patitigilin ko na siya sa trabaho niya bilang sales lady sa mall. Ang pagkamatay ng nanay ko noon sa isang malubhang sakit ang naging motivation ko para ituloy ko ang balak ko na ito. Kung meron lang kaming hawak na mas malaking halaga ng pera noon, baka naitakbo pa namin siya sa isang mas magandang ospital at naisalba pa namin ang buhay niya. Kaya kahit tutol si Ina sa binabalak ko, inasikaso at inayos ko na ang mga kinakailangan ko para sa pag-abroad ko. Medyo mahirap ding iwan ang trabaho ko noon pero desidido na talaga akong makipagsapalaran na sa ibang bansa para sa mas magandang kinabukasan na maibibigay ko na sa pamilya ko. At dumating na nga ang araw na kailangan ko nang umalis para magtrabaho sa ibang bansa. At iiwanan ko na ang mga taong mahalaga sa buhay ko. O paano yan? Malapit na yung oras ng flight ko ha. Bika, una muna ang bahala kay tatay habang wala ako. Oo, kuya. Huwag mo nang isipin yun. Okay lang naman kami ni tatay eh. Basta kuya ha, alam mo na. Oo na, alam ko namang bagong damit tsaka chocolate yung habol mo kaya gustong gusto mo na umalis na ako eh. Sige, kapag kaya ko na magpadala niyan, patadalan kita. Basta ayusin mo yung pag-aaral mo para hindi naman masama sa loob ko yung pagpapadala ko. Wala ka bang tiwala sa akin, Kuya Cesar ha? Kayang-kaya ko yun, no? Sisiguraduhin ko sa yung hindi ako babagsak sa mga subjects ko. Mika, asahan ko yung mga sinabi mo sa akin ha. Siyempre gusto lang namin na makapagtapos ka at mapaganda rin ang buhay mo. Huwag kang mag-alala anak at pagsasabihan ko lagi ang kapatid mo. Ibibigyan ko ng leksyon yan kapag nagloko. Ay, salamat at pinayagan niyo ako dito sa desisyon kong to. Alam mo, hindi pa rin ako sang-ayon sa gusto mong mangyari. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Kilala kita. Kapag may ginusto ka, gagawin mo talaga. Saka, nandito na rin tayo. Basta, ipangako mo lang sa akin ha. Nakakayanin mo dun at lagi ka mag-iingat. Oo naman tay. Sabi ko nga sa inyo, malakas ang loob ko. Hindi ako natatakot sa mga pwedeng mangyari sa akin dun. Hinanda ko na talaga yung sarili ko dyan. O siya anak, malaki naman ang tiwala ko na kaya mong alagaan ang sarili mo. Ipagdarasal ka namin ng kapatid mo. Huwag mo kaming isipin masyado ha at tumutok ka lang sa trabaho mo. Kung sakaling may problema, sabihan mo kami agad. Oo nga, kuya. Uso raw talaga yung mga naho-homesick dun sa ibang bansa eh. Di uso sa akin yan. Kapag mag-a-abroad ka, dapat alam mo kung ano yung mga pwedeng maranasan dun. Kung mahina ang loob mo, hindi ka na dapat tumuloy. Di naman ako ganun eh. Ganun? So, ibig sabihin, hindi mo na kami kukontakin? Wala akong sinasabing ganun. Siyempre, tatawagan ko pa rin kayo. Mangungulila kayo sa akin eh. Ay nako, umubra na naman yung kayabangan mo ha. Ikaw talaga. O mamaya dyan, uuwi-uwi ka dito na iiyak-iyak. Hindi mangyayari yan, tay. Tsaka, teka nga sandali. Ina, bakit nanahimik ka dyan? Aalis na lang ako. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Cesar, kailangan mo ba talagang umalis? Di ba napag-usapan na natin to? Oo, pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan mong gawin to. May maayos na trabaho ka naman dito sa Pilipinas. May trabaho rin naman ako dito. Kahit anong hirap yung pagdaanan natin, di ba kinakaya naman nating dalawa? At ayoko nang mahirapan ka. Ayoko nang mahirapan pa tayo. Kaya ako gagawin to. Cesar naman hindi naman mawawala yung hirap sa buhay, di ba?
Hindi na bali yung malaking kikitain mo dun. Importante para sa akin, yung magkasama lang tayo. Yun lang ang gusto ko eh. Huwag ka na kasing umalis. Ina naman oh. Saka ka pa nagsasalita ng ganyan kung kailan paalis na ako eh. Wala na akong magagawa. Eto na, wala nang urungan to. Oo, alam kong mahihirapan ako doon pero gaya nga ng sinabi ko kay tatay kanina, napaghandaan ko na yun. Kapag marami-rami na yung naipon ko, sige, uuwi na ako. Hindi ka ba pwedeng dito ka nalang magtrabaho at mag-ipon? Wala namang imposible, di ba? Magtulungan tayo. Kakayanin natin yan. Kasi yung ganyang aalis ka pa at mapapalayo ka pa sa amin. Magkano lang yung pwede kong maipon dito sa Pilipinas? Sa nakikita ko, wala dito sa Pilipinas yung mga kinakailangan ko para maabot ko yung mga pangarap ko. Para sa'yo at sa pamilya ko. Alam kong hindi mo pa naiintindihan sa ngayon. Pero magbubunga din tong plano ko para sa inyo. Hindi ko talaga naiintindihan, Cesar. At wala akong balak intindihin. Alam mo yan ang problema sa'yo eh. Masyado kang mataas ang pangarap. Parang binabaliwala mo lang kung ano yung meron sa buhay mo. Puro pangarap ko lang yung iniisip mo. Pero hindi mo malang inisip kung ano yung mararamdaman namin sa pag-alis mo. Sandali Pasensya na. Ayoko sana makaistorbo sa pag-uusap nyo kaya lang Cesar, malapit ka nang umalis. Kung talagang hindi ka na rin naman namin mapipigilan, kung ako sa'yo ay maganda-handa ka na. Ayos lang tay. Dapat nga talaga naghahanda na ako. O ano, huwag na kayong masyadong malungkot at siguradong masasanay din kayo na wala ako dito. Kapag pwede na talaga, uuwi naman ako eh. Mika, yung sinabi ko sa'yo ha. Tay, kayo na muna ang bahala kay Ina. Mukhang di pa niya kaya eh. Kayo na muna ho ang magbantay sa kanya habang wala ako. Noong una, sobrang excited pa ako sa magiging buhay ko sa Dubai. Maayos at masaya naman ang samahan namin ng mga katrabaho ko doon at paunti-unti ay nagamay ko na ang trabaho ko doon at ang pamumuhay sa ibang bansa habang malayo ako sa pamilya ko. Pero hindi ko akalain na magiging tama rin pala ang tatay ko sa mga sinabi niya. Habang tumatagal, nararamdaman ko ang matinding kalungkutan at pangungulila sa ibang bansa. Nakakadagdag pa ang pressure sa trabaho at hindi ko pa makausap ang pamilya ko. Oo, mayabang pa ako noon na kakayanin ko ang buhay ko dito sa ibang bansa. Pero ngayon, kinain ko na yung mga sinabi ko. Gustong-gusto ko nang umuwi sa Pilipinas at makasama na ang pamilya ko at ang girlfriend ko. Babe, mabuti naman at kinausap mo ako. Alam mo, Cesar, napakakulit mo talaga eh. Hindi na nga ako sumasagot sa mga tawag mo, pero napakakulit mo pa rin. Huwag ka naman ganyan sa akin. Oh. Kung alam mo lang kung gaano kalungkot dito sa Dubai. Eh di ba, yan ang gusto mo? Ang sabi mo pa nga dati, kakayanin mo dyan, di ba? Hindi ka ma-homesick dyan. Eh ano kaya ng mga pinagsasabi mo? Oo, alam ko. Kinain ko rin lahat ng mga sinabi ko. Hindi ko rin pala kakayanin dito. Sobrang lungkot din pala na mapalayo sa mga mahal mo sa buhay. Bago ka pa nga lumipad papunta dyan, ang yabang-yabang mo pa eh. O ano ngayon? Nasaan yung yabang mo? Sandali lang, parang hindi ko na nagugustuhan yung paraan mo ng pakikipag-usap sa akin. Huwag kang maka-victim dyan. Totoo naman lahat ng mga sinabi ko eh. Kung nasasaktan ka, eh hindi ko na problema yun. Dati hindi ka naman ganyan sa akin. Dati yun, hindi na ngayon. Parang di mo na ako boyfriend. Hindi na nga. Ano yun? Wala. Wala akong sinabi ah. Hindi, parang may narinig ako na sinabi ko eh. Wala nga, Cesar. Ano ba? Bakit ba ang kulit-kulit mo? O sige na, kung wala, edi wala. Pero sana naman, bigyan mo ako ng oras ngayon. Gusto lang naman kitang makakausap ng matagal eh. Eh bakit? Wala ka bang kausap dyan? Di ba marami naman kayo magkakatrabaho dyan? Oo, okay kami ng mga katrabaho ko dito. Pero, syempre, lahat kami dito nakakaramdam pa rin ng pangungulila. Alam mo, tama si tatay. Mukhang di rin ako tatagal dito. Uli na ang lahat, Cesar. Nagdesisyon kang pumunta dyan sa panindigan mo. Teka, bakit parang sa tono ng pananalita mo? Parang natutuwa ka pa sa nangyayari sa akin dito. Ewan ko sa'yo kung ano-ano yung mga iniisip mo eh.
ko na to. Bahala ka na dyan sa buhay mo, okay? Sandali lang. Ka na magalit. Sinasabi ko lang naman kung ano yung napapansin ko sa'yo eh. Sina tatay, si Mika, kumusta sila? Uy, teka, bakit ba ako tinatanong mo tungkol sa kanila? Masama bang tanungin ko yung girlfriend ko kung ano na yung nangyayari sa pamilya ko? Hindi naman. Pasensya ka na, marami lang akong iniisip kaya ganito ako ngayon. Ayun, yung tatay mo, okay naman siya. Inaasikaso niyo yung tindahan niyo. Si Mika naman, ayun, may trabaho na. Bakit? Hindi mo ba alam? Hindi sila sumasagot sa mga messages ko eh. Nagtataka nga ako. Si Mika minsan sumasagot naman sa akin pero sobrang minsan lang. Tapos tipid-tipid pa yung mga reply niya sa akin. Wala ka bang alam kung ano na yung nangyayari dun sa dalawa? Wala, Cesar eh. Subukan mo na lang sigurong kontakin sila ulit. Baka naman may alam ka. Hindi ko talaga maiwasan na mag-alala sa tatay at kapatid ko eh. Eh di ba sinabi ko na nga wala akong alam? Ano ba yan? Ang kulit-kulit mo. Sorry Ina, pero pakiramdam ko parang may tinatago ka sa akin eh. Ano ba talaga yung nangyayari dyan? Aso ngayon pinagbibintangan mo pa ako. Binigyan na nga kita ng oras para makausap ka dyan tapos gaganituhin mo pa ako? Ngayon na nga lang tayo nakapag-usap. Parang di mo ko boyfriend ah. Hindi na nga. Anong sabi mo? Okay. Gusto mong malaman kung ano yung nangyayari, Cesar, ha? Sige. Eto may sasabihin ako sa'yo ngayon para kahit papano, hindi ka na rin naguguluhan. Alam mo, hindi na kita boyfriend eh. Wala na tayo, Cesar. May ibang boyfriend na ako. Ina, sandali. Paano nangyari yun? Hindi totoo yan. Hindi ko alam kung bakit ka galit sa akin pero wag mo naman akong pagtripan ng ganyan. Hindi nakakatuwa eh. Hindi kita pinagtitripan. Totoo yung sinasabi ko sa'yo. Cesar, wala na talaga tayo. Hindi mo na ako girlfriend. Kaya wag mo na akong utusan tungkol sa pamilya mo. May ibang lalaki na nagmamahal at nagpapaligaya sa akin. Huwag ka mag-alala. Masasanay ka rin na wala na ako sa buhay mo. Matindi na nga ang kalungkutang nararamdaman ko habang malayo sa mga mahal ko sa buhay. Parang binugbog pa ako ng 10 katao sa mga sinabi ni Ina sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Kung ano ang dahilan para gawin niya sa akin to. Alam kong meron akong mga pagkukulang sa kanya lalo pat hindi ko siya pinakinggan noong pinipigilan niya ang pag-alis ko. Pero para sa akin, hindi yun sapat na dahilan para lokohin niya ako at basta-bastang ipagpalit sa ibang lalaki. Natural lang naman siguro na masaktan at sumama ang loob ko kay Ina. Pero hindi ko maitatangging kahit napakasakit ng ginawa niya, mahal ko pa rin siya. Pagkatapos ng mga paghihirap at kalungkutan na naranasan ko sa Dubai, natapos na rin ang kontrata ko at kailangan ko nang umuwi. Sobrang saya ko at hindi na ako makapaghintay na makauwi na sa amin at makasama ang pamilya ko. Siguro, may mga magsasabing maswerte pa ako kumpara sa iba pang mga OFW dahil 2 taon lang naman ang tiniis ko sa ibang bansa at nire-respeto ko yon. Pero para sa akin, sapat na ang 2 taon na yon para mapagtanto na mas gugustuhin ko pa rin palang makasama ko ang mga mahal ko sa buhay sa bansang sinilangan ko. Nagpaalam na ako sa mga kasamahan ko sa trabaho na naging karamay ko sa mga oras na kailangan ko na masasandalan. Naging mahirap din ang pag-alis ko at iwan ang mga naging kaibigan ko pero kailangan ko na talagang umuwi sa Pilipinas dahil hindi na rin ako makapaghintay na makasama ang pamilya ko. Kuya Cesar? Surprise! Hello Mika, ha? Nagulat ka ba? Pasensya na. Sinadya ko talagang hindi na kayo sabihan ni tatay para masurpresa ko kayo. Okay. Ganun ba? Pero ano kuya, sana nagsabi ka na lang na darating ka. Ito naman oh. Mas maganda na yung may konting katuwaan yung pag-uwi ko dito sa Pilipinas kaya ito yung naisip kong gawin. Oh, Mika, ano ba nangyayari sa'yo? Parang nakakita ka ng multo dyan ah.
Ano kasi kuya, nagulat lang ako. Hindi lang ako makapaniwala na nandito ka na. Ikaw talaga hindi ka na mamalik mata. Nandito na talaga ang kuya mo dito sa Pilipinas. Pero, di ba kuya, may kontrata ka pa sa Dubai? Bakit nandito ka na kaagad? Mika, ano ba yung mga pinagsasabi mo? Diba alam nyo naman na 2 taon yung kontrata ko? Oh, tapos na yung 2 taon, kaya umuwi na ako. Sabi ko na nga nasanay na kayo na hindi nyo na ako kasama. Hindi naman sa ganun kuya, kaya lang. O sige na, pumasok na tayo at kanina pa ako dito sa labas. Bigat ng mga daladala ko. Namili pa ako ng mga pasulubong ko sa inyo. Kuya, sandali lang ha. O bakit? Uy, tulungan mo naman ako maipasok tong mga to. Ang dami Teka lang kuya, huwag ka munang pumasok sa bahay kuya, please. Bakit? Mika naman, pagod na pagod yung kuya mo sa biyahe tapos ayaw mo pa akong papasukin. Gusto mo bang makasiguro na may dala akong chocolate kaya ayaw muna akong pumasok? O eto, papakita ko sa yung may dala talaga ako para sa'yo. O, Salamat kuya ha. Pero hindi yun eh. Dito ka na lang muna ha. Sandali lang talaga kuya, sandali lang. Diyan ka lang, promise. Diyan ka lang ha. teka, saan ka pupunta? Uy, wag mo naman akong iwan dito. Ang dami kong dalang gamit Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ayaw mong papasukin ako sa bahay? Mika! Basta kuya, diyan ka lang ha. Diyan ka lang. Mika, ano bang nangyayari dito? Sino bang dumating? Cesar? Tay! Kumusta? Oh, long time no see Payakap naman Tagal nating din nakita Nagtataka ako sa inyo. Hindi ko kayo makakontak nung nasa Dubai ako Cesar anak, bakit hindi ka man lang nagpasabi na darating ka pala? Sana nasundo ka sana namin, di ba? Tay, hindi na ho kailangan. Ang totoo nga ho niyan, hindi talaga ako nagpasabi na uuwi ako para masurpresa ko kayo. Hindi mo naman kailangan gawin yan. O sige, ganito na lang ha. Mag-celebrate na lang tayo. Mika, mag-ayos ka, kakain tayo sa labas ha. Okay yan tayo, okay yan. Kaya lang, pagod na pagod ako sa biyahe. Pwede bang dito muna tayo sa bahay para makapagpahinga na muna ako? Tsaka tulungan nyo na rin ako dito sa mga gamit ko. Ipasok natin sa loob ng bahay. Anak, huwag mo munang ipasok yan ha. Siguro, ipasok mo na natin itong mga gamit mo sa sasakyan. Tapos sa biyahe ka na lang magpahinga. Maganda, siguro lumabas muna tayo. Teka nga muna, kanina pa ho kayo ni Mika Bakit ba ayaw nyo akong papasukin sa loob ng bahay natin? Sino yung... Cesar? Ina, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito sa bahay namin? Di ba wala na tayo? Tsaka, tama ba yung dinig ko? Ano yung tawag mo sa tatay ko? Bong? Cesar, ano kasi Anak, meron akong dapat ipaliwanag sa'yo. Kuya, sorry. Alam kong naguguluhan ka na sa mga nangyayari ngayon pero ang hirap kasi ipaliwanag sa'yo eh. Siguro dapat mo na talaga malaman kung ano yung totoo. Mika, sabihin mo nga sa akin. Ano talaga yung nangyayari dito? Ano ba yung tinatago nyo sa akin? Kuya, alam kong magugulat ka sa sasabihin ko ngayon pero sana tibayan mo yung loob mo ah. Si tate kasi, saka si ate Ina, may namamagitan na sa kanila. May relasyon silang dalawa. Ang bala ko ay sorpresahin sila. Pero hindi ko akalain na ako pa pala ang masosorpresa. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa sa mga nalaman ko. At hindi ako makapaniwala na magagawa sa akin to. Hindi lang ng girlfriend ko, kung hindi pati na rin ng tatay ko. Hingi ng tawad sa akin si Mika dahil hindi niya raw alam kung paano sasabihin sa akin noon ang kalokohang ginagawa ni tatay at ni Ina. Aaminin kong galit din ako sa kapatid ko pero naisip ko ring ano nga rin bang magagawa niya sa ganitong sitwasyon. Pero hindi pa rin ako matahimik. Kahit sinong tao naman siguro hindi matatanggap ng ganun-ganun na lang ang nangyari. Kailangan kong malaman kung bakit nagawa sa akin ito ng mga taong mahalaga
sa buhay ko. Ina, pwede ba kita makausap? Cesar, anong ginagawa mo dito? Gusto nga kita makausap. Hindi mo ba nakikita nasa trabaho ako? Nakatayo ko lang naman dyan eh. Nag-aasikaso ako ng mga customers dito. Kaya pwede ba? Kung sasayangin mo lang yung oras ko, umalis ka na lang please. Aalis ako kapag nakapag-uusap na tayo. Ano bang pag-uusapan natin? Yung tungkol sa amin ng tatay mo? Siyempre, ano pa nga ba? Oo na, Cesar. Kasalanan na namin ni Bong. Kasalanan ko na. Ipinagpalit kita sa tatay mo. Alam kong mahirap tanggapin yung nangyari. Pero nandito na tayo eh. Wala na akong magagawa. Sa tingin mo ba, ganun lang kasimple para sa akin yun? Alam kong hindi. Pero ang magagawa mo na lang itanggapin kung ano yung nangyari sa amin. Madaling sabihin yan para sa'yo kasi hindi naman kayo yung nasaktan eh. Cesar, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Mahal mo ba talaga ang tatay ko? Ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang yung tinatanong ko sa'yo. Ano? Mahal mo ba talaga yung tatay ko? O ginagawa mo lang to para makaganti sa akin sa pag-iwan ko sa'yo? Ayoko nang pag-usapan yung mga bagay na yan. Ayaw mong pag-usapan kasi ako pa rin talaga yung mahal mo. Ewan ko sa'yo, nababaliw ka na yata eh. Alam mo, Ina, siguro nga. Kahit sino namang tao nasa kalagayan ko, mababaliw sa ginawa niya sa akin ng tatay ko eh. Alam mo, walang patutunguhan tong pag-uusap na to eh. Mas mabuti pa sigurong umalis ka na lang. Hindi, Ina eh. Hindi ako matatahimik hanggat hindi mo nasasagot yung mga tanong ko sa'yo. Alam mo nang may relasyon kami ng tatay mo, di ba? Ano pa bang gusto mong malaman? Ano pa bang dapat kong gawin para lang matahimik ka na? Sabihin mo lang sa akin, paano nagsimula tong kalokohan na to? Paano nangyari to? Bakit kayo nagkagustuhan ng tatay ko? Hindi kalokohan na namamagitan sa amin ng tatay mo. Kahit ano pang pangangatwiran ang gawin mo, hindi normal yung nangyari sa ating tatlo. Isipin mo, ipinagpalit mo ang boyfriend mo sa mismong tatay niya. Sinong matinong babae ang gagawa ng bagay na yan? Hindi ko na lang papatulan yung mga sinasabi mo sa akin. Paniniwala mo yan eh. Basta ako alam ko kung ano yung nararamdaman ko. Mahal ko si Bong at alam kong mahal ako ng tatay mo. Para sa amin walang masama sa ginagawa naming dalawa. Huwag mo na akong paikot-ikutin. Gusto ko nang malaman kung paano kayo nagkaigihan. Sige, baka sakaling matahimik na rin yung kalooban mo. Nung umalis ka, sobrang kalungkutan yung nararamdaman ko noon. Dumating na sa punto na hindi ko na alam yung gagawin ko. Alam kong mahal mo ko, pero kailangan ko ng lalaki magmamahal. Yung nandyan para sa akin. Saka dumating sa eksena yung tatay ko. Ganun ba yung nangyari? Ginawa lang ng tatay mo kung ano yung ibinilin mo sa kanya. Binantayan niya ako. Lagi niya ako pinupuntahan at kinukumusta sa kung anong nangyayari sa akin. At nung mga oras na yon, kailangan ko talaga ng isang lalaking aalalay at mag-aalaga sa akin. At yan yung dahilan kung bakit kayo nagkalapitan ng loob. Na, buwisit naman buhay to. Hindi niyo ba naiisip kung ano yung nagawa niyo? Yung mararamdaman ko? Cesar, wala ka sa bahay niyo. Huwag ka nagmumura dito at maraming tao. Ngayong nasagot ko na yung tanong mo, siguro naman matatahimik ka na. Nahihiya ka sa pagbumura ko. Pero hindi na kayo nahiya ng tatay ko sa ginawa niyo sa akin. Alam mo, siguro, matatanggap ko pa kung ibang lalaki yung pinalit mo sa akin eh. Bakit sa lahat-lahat pa ng mga lalaki na umaaligid sa'yo? Yung tatay ko pa ang pinatulan mo. Maraming tao ang nagsasabi sa akin noon na kahit may edad na, matindi pa rin ang dating ng tatay ko sa mga babae. Pero hindi ko akalain na gagamitin niya ito sa mas bata pa sa kanya at sa naging girlfriend pa ng anak niya. Kahit magkasama kami ni tatay sa bahay, ilang kami sa isa't isa, kaya hindi na rin kami nag-uusap. At ang nakakabwisit pa, mas madalas pang pumupunta at nagtatagal sa bahay si Ina kumpara noong ako pa ang boyfriend niya. Pinapakita pa sa akin at parang sinasadya pa ng tatay ko na ipakita sa akin kung paano niya nilalambing si Ina sa bahay. Pero nakikita ko rin na iilang din si Ina sa ginagawa niya.
Nararamdaman kong hindi niya rin nagugustuhan ang nangyayari at mukhang may pag-asa pa. Sasamantalahin ko na ang pagkakataon na mabawi ko na siya. Ina, tama na yan. Bukas mo na lang hugasan yung mga yan. Hindi mo naman kailangan sumunod sa lahat ng utos niya eh. Hindi pwede, Cesar. Magagalit ang tatay mo kapag naiwan yung mga hugasin dito, no? Pwede ba? Huwag mo na nga akong kulitin. Lalo kung hindi matatapos dito sa ginagawa ko eh. Matatapos mo yan kahit nandito ako kung hindi ka naapektuhan sa akin. Aminin mo na kasi. Ako pa rin naman talaga yung hinahanap-hanap mo eh. Hindi ko alam yung mga sinasabi mo, Cesar. Ano ba? Nagmamangan ka pa eh. Sige na, aminin mo na. Wala naman na si Tati tsaka si Mika dito. Natutulog na sila. Alam ko namang may epekto pa rin sa'yo yung mga paglalambing ko eh. Alam mo baka nakakalimutan mo ha, wala na tayo. Kung sinusubukan mong akitin ako para bumalik sa'yo, nagsasayang ka lang ng oras mo. Mahal ko si Bong. Hindi ako magtataksil sa kanya ng dahil lang sa'yo, no? Sigurado ka dyan sa sinasabi mo? Ano yung ginagawa mo? Binabawi ko lang kung ano yung akin. Cesar, tigilan mo na yun. Ano ba? Baka magising yung tatay mo, makita niya tayo. Ano ba? Eh ano naman kung makita niya? Hayaan mo siya. Kung masasaktan mo siya sa makikita niya, problema niya yun. Inagaw ka niya sa akin eh. Cesar, ano ba? Nangyari ka pang pumapalag eh. Gusto mo rin naman yung nangyayari. Ina, tigilan mo nga ako. Lalo mo lang ako pinapasabik niyan eh. Kuya Cesar, ano yung nabasag? Anong nangyayari dito? Bong, wala. Dumulas lang yung pinggan na hinuhugasan ko. Ayun, nabasag. Ano ba yan, Ina? Napakasinungaling mo talaga. Kahit minsan naman, magsabi ka ng totoo. Anong ibig mo sabihin? Bong, wala yun. Huwag mong pakinggan si Cesar. Habang naguhugas siya, hinahalikan ko siya. Kasimple-simple lang ang nangyari, hindi pa masabi. Anong sabi mo? Malinaw yung sinabi ko, Tay. Kunyari pa ngang ayaw niya eh, pero hindi naman pumapalag. Pasensya na ho kayo ha. Kaya lang, ang tagal nyo nang hinihiram eh. Binabawi ko lang kung ano yung akin. Ulo ka! Hayop ka rin! Tama na yan! Kuya! Cesar, alam mo, kasalanan ko to. Kung gusto mong magalit, kung gusto mong gumanti, sige gawin mo. Pero huwag sa ganitong paraan. Huwag mo akong pangaranan, malandi ka! Ikaw, binabastos mo ang nanay-nanayan mo! Hindi ko siya nanay-nanayan. Girlfriend ko siya. Ay! Binilinan kita nun eh. Ang sabi ko lang, bantayan mo kasi wala ako. Iba yung nangyari. Bantay sa laki yung ginawa mo eh. Alam kong nasaktan ka sa ginawa namin. Pero hindi ibig sabihin nun na tama na ang ginawa mo sa kanya. Hindi kita mapapatawad sa ginagawa mo. Alam mo, mas mabuti pang umalis ka na lang sa bahay na to. Baka ano pang magawa ko sa'yo. Iba rin ang kapalamukha niyo, no? Pagkatapos ko magpakahirap sa ibang bansa para mapaganda ang buhay niyo, ito pa ang igaganti niyo sa akin. At ngayon binabawian ko kayo. Kayo pa ang galit. Sige, aalis na lang ako at may pera pa naman ako. Pero hindi na kayo makikinabang sa mga pinaghirapan ko. Magsama-sama kayo. Pagkatapos ng pangyayari na yon, ay nahimasmasan ako at napagtanto kong sumobra na pala ako. Kahit ano pa ang dahilan ng sakit na pinagdadaanan ko, hindi ko dapat pinwersa ang babaeng minamahal ko. Humingi ako ng tawad kay Ina at tinanggap naman niya ang paghingi ko ng dispensa sa kanya. Pero nilinaw niya sa akin na hindi na siya babalik sa akin. Tuluyan na rin ako umalis sa bahay namin at naghanap ng mauupahan.
Nangyari ang kwento kong ito bago nagkaroon ng pandemya dito sa Pilipinas. Noong nakahanap na ako ng mauupahan at nagbabalak sanang magtayo ng isang maliit na negosyo, saka naman ako tinamaan ng malas nang dahil sa mga lockdowns na ipinatupad sa lugar namin. Mahirap pero nakasurvive naman ako sa mga tulong ng ilang mga kaibigan at pati na rin ni Mika. Galit lang ako sa tatay ko, hindi sa kapatid ko. At ngayong kahit papaano ay lumuluwag na ang sitwasyon, binabala ko nang makipagsapalaran ulit sa ibang bansa, hindi lang para maghanap buhay, kung hindi para makalimot sa matinding sinapit ko dito sa Pilipinas. Pero kahit na sobrang sakit ng ginawa sa akin ni Ina, hindi ko siya makakalimutan. Siya pa rin ang babaeng mamahalin ko habang buhay. Hanggang dito na lang muna at sana ay may natutunan tayong lahat sa kwento kong ito. Nagpapasalamat, Cesar. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.